Lumaki sa orphanage si Diana Castillo. Mga madre ang tumayong mga magulang niya. Kwento sa kanya ni Sister Barbara ay natagpuan siya nito sa labas ng pintuan ng orphanage. Baby pa siya noon. Si Sister Barbara na rin ang nagbigay ng pangalan niya. Lumaking mabait at magandang dalaga si Diana. Marami ang naliligaw sa kanya pero hindi naman niya pinapansin. Dahil wala pa sa isip niya ang pagnonobyo. Hanggang isang araw, nakilala niya si Blake Banez, ang mayaman negosyante na taga Maynila. Palagi ito nagbibigay ng malaking tulong sa kanilang orphanage. Gwapo ito. Yun nga lang, palagi salubong ang mga kilay nito. Daig pa nito ang pasa ng mundo. Madalas niya ito nahuhuling nakatingin sa kanya. Noong una ay pinagwalang bahala lamang niya yon. Ngunit katagalan ay napapadalas ang punta nito sa orphanage at palagi ito nakatingin sa kanya, bagay na napansin ng kaibigan niyang si Marie. Siguro type ka na lalaking yan kasi ang lagkit ng tingin niya sa'yo. Hindi naman siguro, Marie. Tipid nitong sagot sa kanya. Anong hindi? Halos araw-araw nandito yan eh. Samantalang dati once a week lang. At ito pa, sa tuwing dumadating yan ay ikaw ang unang hinahanap ng mga mata niya. Pasimple siyang ngumiti sa kaibigan at bigla napaisip kung tama ba ang sinabi ng kaibigan niyang gusto siya ng binata. Gwapo ito. Yun nga lang, mas patanda ito sa kanya. Tingin niya kasi ay nasa 36 na ito, samantalang siya ay kaka-25 pa lamang. Pero hindi naman yun mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay nagmamahalan silang dalawa. Bigla siya napangiti nang wala sa oras, bagay na napansin ng kanyang kaibigan. Huy bruha, kinikilig ka dyan no? Kasi napangiti ka sa kawalan. Pero sa kanya ng kaibigan na mas lalo niyang kinangiti. Papunta sana siya ng kusina na makasalubong niya si Blake. Magandang tanghali po, Mr. Banez. Nakangiti niyang bati sa binata. Hi, Miss Castillo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong malaman mula sa'yo kung may boyfriend ka na ba. Nagulat siya sa diretsahan tanong sa kanya ng binata. Hindi siya handa para sagutin ang tanong nito. Mahirap bang sagutin ang tanong ko? Sorry kung yan kaagad tanong ko sa'yo. Because I like you, Miss Castillo. Hindi ako marunong manligaw. Isang tanong, isang sagot lang. May boyfriend ka na ba? Wala pa po akong boyfriend. Tipid niyang sagot sa binata. Nakita niya ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Bagay na ngayon lamang niya nakita sa lalaki. Gusto kita, Miss Castillo. Gusto kita maging asawa. Gusto mo ba ako? Nagulat siya sa narinig mula sa mga labi ng lalaki. Oo, crush niya ito pero masyado itong mabilis. Alam ko masyado akong mabilis. Ganito talaga ako eh. Dahil wala na akong time na manligaw pa. Isang tanong, isang sagot. Gusto mo ba ako? Gusto mo ba akong maging asawa, Miss Castillo? Mr. Blake, baka po pwedeng pag-isipan ko muna. Masyado po kasi kayo mabilis eh. Please, say yes, Miss Castillo. Alam ko masyado akong mabilis. Pero isa lang ang may papangako ko sa'yo. Magiging maganda ang buhay mo sa piling ko. At pasasayahin kita sa abot na makakaya ko. Dahil sa tamis ng mga binitawang salita ni Blake, kaya hindi na nagdalawang isip na pumayag ang dalaga sa alok nito. Naisip kasi ni Diana na may point naman ang lalaki, lalo pat hindi na ito bumabata. Kaagad nilang sinabi kay Sister Barbara ang plano nilang pagpapakasal na labis na kinagulat ng matanda. Upang makapag-usap silang dalawa ni Sister Barbara ay lumabas muna si Blake. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Diana, na magpapakasal ka kay Blake Banez? Nag-aalalang tanong ng madre sa dalaga. Opo, sister. Bakit? Masama po ba? Hindi naman sama-sama, iha. Pero hindi mo pa siya gaanong kilala. At hindi natin alam ang buong pagkatao niya kung sino ba talaga siya. Ang tanging alam lang natin ay taga Maynila siya at isang negosyante. Maliban doon ay wala na. Makikilala ko din naman po siya ng lubusan eh kapag mag-aasawa na po kami, sister. At saka mabait po si Blake. Ramdam ko po yun. Ang sakin lang ay paalala lang, Diana. Dahil mahal kita at anak na ang turing ko sa'yo. Ayokong masaktan ka at magsisi sa bandang huli. Alam ko po yun, Sister Barbara. At sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa inyo dahil kinupkup niyo po ako. Hindi katulad ng sarili kong pamilya na basta na lamang akong tinapon. Mga wala silang puso. Hindi na napigilan ng dalaga ang mapaiyak sa harapan ng madre. Ilang sandali pa ay naramdaman nito ang pagyakap sa kanya ni Sister Barbara na lalo niyang kinaiyak.
Bago umalis si Blake ay sinabi sa kanya na pagbalik nito bukas ay sasama na siya nito sa Maynila at doon na rin sila magpapakasal. Umayag na lamang siya sa gusto ng binata. Kinagabihan, kaagad niyang inimpake ang kanyang kaunting gamit at isinilid sa isang maliit na maleta. Tuloy na talaga bukas ang alis mo, Diana. Nakakainggit ka. Sana ako din may isang mayaman lalaki na mag-alis sa akin dito. Nang sa ganon maranasan ko rin ang marangyang buhay. Malungkot na wika sa kanya ni Marie. Huwag kang mag-alala, Marie. Kapag naikasal kami ni Blake, kukunin kita para magkasama pa rin tayo sa isang bahay. Talaga, Diana? Gagawin mo yon? Oo naman. Ikaw pa, kaibigan kita at parang kapatid na kita. Sa sobrang tuwa ni Marie ay niyakap niya ito ng mahigpit. Kinabukasan nga ay dumating si Blake at tulad ng sinabi nito ay sinama na nga siya nito paluwas ng Maynila. Halos malula siya sa mga malalaking gusali na kanilang dinadaanan, maging ang magandang view. First time niya makaluwas ng Maynila. Hindi niya akalain na ganoon pala kaganda. Napag-alaman niya na sa Alabang pala nakatira si Blake. Ayon sa nabasa niya, namangha siya sa laki ng subdivision na kanilang pinasok. At lahat ng mga bahay na naroon ay puro magaganda, walang pangit. Bigla siya nanliit sa kanyang sarili dahil sobrang yaman pala ni Blake. Tapos siya, isang hamak na taga-orphanage at hindi pa nakatapos ng high school. Huminto ang kotse nito sa 4 na palapag na magandang bahay at kusang bumukas ang automatic na gate na mataas. Narito na tayo sa bahay ko. Maiksi nitong wika sa kanya. Grabe, sobrang ganda at laki ng bahay mo, Mr. Blake. From now on, call me Blake. Dahil bukas magiging asawa mo na ako. At lahat ng pag-aari ko ay pag-aari mo na din. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Naniniguro niyang tanong sa binata. Of course. At wala kang gagawin sa bahay kundi ang pasayahin ako. Nakangiti nitong wika sa kanya. Napaigtad pa siya nang hawakan nito ang kamay niya at dalhin sa mga labi nito. Pagkiramdam ko ay nakuryente ako sa sobrang init sa ginawang yun ni Blake. Inakabayan niya ako at sabay kaming pumasok sa malaki niyang bahay. Ang daming mga gamit ang nakadisplay sa sala pero hindi ko naman alam kung ano ang tawag sa mga yon. Basta ang tanging alam ko lang, lahat na nakikita ko ay mamahalin. Umakyat kami sa first floor at binuksan niya ang isang malaking kwarto na malaki pa sa kumbento. Pumasok kami doon at nilapag nito ang mga gamit ko. Ito ang kwarto ko, Diana. Na ngayon ay kwarto mo na din. Feel at home. Dahil lahat na nandito ay sa'yo yan. In short, kung anong pag-aari ko ay pag-aari mo na din. Dahil magiging asawa na kita. Ibig mong sabihin ay magtatabi tayo mamaya dito? Oo naman. Bakit, ayaw mo ba? Kasi Blake, hindi pa naman tayo kasal eh. Bukas pa. Baka pwede bukas na lang tayo magtabi kung okay lang sa'yo. Pwede naman. Pero Diana, wala na tayo sa makalumang panahon. Walang problema kahit magtabi man tayo dito dahil bukas papakasalan naman kita. Yung iba nga, may nangyayari na. Tapos hindi naman pinapakasalan. At ang masama pa doon ay binuntis pa. Trust me, Diana, hindi kita sasaktan. Hindi kita papaiyakin. Dahil mahal kita, okay? Tumango na lamang ang dalaga bilang pagsang-ayon sa binata. Inayos nga niya sa dressing room ang kaunti niyang mga gamit. At pagkatapos, tsaka niya muling hinarap si Blake. Nakakaramdam pa rin siya ng pagkailang sa lalaki. Dahil hindi naman sila masyadong magkakilala at walang ligawan na nangyari sa pagitan nila. Pagbaba nila ay pinakilala nito sa kanya ang 3 maids at isang driver nito na kilala na niya. Bukod doon ay napansin niya maraming mga kalalakihan sa labas ng bahay ni Blake na labis niyang pinagtaka. Blake, pwede ba magtanong? Nahihiya niyang wika sa lalaki. Sure, ano yon, Diana? Seryoso nitong sagot sa kanya. Bakit maraming mga lalaki sa labas ng bahay mo? Sino sila? Mga tauhan ko sila. Don't worry, mababait sila at hindi ka nila gagawa ng masama. Bakit marami kang tauhan dito? May mga bagay, Diana, na hindi mo na kailangang malaman pa. Basta ang masasabi ko lang sa'yo. Kung ano ang makikita mo, ay huwag mo na lang papansinin, okay? Ha? Bakit naman? Please, Diana, sundin mo na lang ang sinasabi ko para walang problema. Halika, ililibot kita sa buong bahay para makita mo kung gaano kalaki ang mansyon natin. Nilibot nga siya nito sa buong mansyon at sobrang laki nga talaga ng bahay nito. Kinagabihan nga ay magkatabi silang natulog at dahil namamahay siya, kaya madaling araw na siya nakatulog.
Bigla pa siya naalimpungatan na makarinig ng mga boses lalaki sa labas ng bahay. Dali-dali siyang bumangon at sumilip sa bintana. Nakita niya ang mga tauhan ni Blake na may isa lalaking linalatigo. Habang si Blake naman ay nakangiti lang at nakatingin sa ginagawa ng mga tauhan nito. Napatakip na lamang siya ng bibig sa nasaksihan. Kagad siyang umalis sa bintana at bumalik ng kama. Hindi niya alam kung anong iisipin sa nakitang yun sa baba. Walang awa na linatigo ng mga tauhan ni Blake ang isang lalaki. Habang si Blake naman ay nakangiti lang na pinapanood ang nangyayari. Ayaw niyang isipin na masamang tao ang binata. Pero sa nakita niya kanina ay lumalabas na parang ganun na nga. Nasa ganoon siyang isipin nang marinig ang mga yabag. Mabilis siyang humiga at nagkunwaring natutulog. Narinig niyang bumukas ang pintuan ng kwarto at alam niyang si Blake yon. Dahil wala naman sigurong ibang papasok sa kwarto nito. Naramdaman niya ang paghinto ng mga yabag sa tapat niya at ang paglubog ng kama. Tanda na naupo ito malapit sa kanya. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang mainit na kamay nitong humahaplos sa kanyang mga binti. Dahilan para mapabangon siya at nakita niya si Blake na nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo? Nanginginig niyang tanong sa lalaki kahit nahuhulaan na niya ang ibig sabihin noon. Relax, Diana. Hindi ko pa naman kukunin sa'yo ang virginity mo. Bukas pa pagkatapos ng kasal natin. Gusto lang kita markahan bilang pag-aari ko. Ngumisi ito sa kanya at amoy niya ang hininga nito na amoy alak. Lasing ka ba? No, hindi ako lasing. Nakainom lang ng kaunti. Tipid nitong tugon sa dalaga. Lumayo siya sa binata, ngunit sa gulat niya ay kaagad siya nitong sinungaban at mabilis na inangkin ang mga labi niyang nakaawang. Nagpumigla siya rito, ngunit malakas ito kaya hindi siya makawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Mapusok ang mga halik na pinagkaloob nito sa kanya. Habang pangahas naman nitong pinaglalandas ang isang palad sa kanyang suot na panjama na kinapitlag niya. Nang bitawan nito ang mga labi niya ay sunod naman nitong pinanghahalikan ang kanyang batok, pababa sa kanyang dibdib. Blake, please wag. Pag-iusap niya rito, ngunit hindi siya nito pinansin. Sa halip, mas lalo ito naging agresibo sa paghahalik sa kanya. Blake, please, parang awa mo na. Huwag mo tong gawin sa akin. Muli niyang pakiusap rito, ngunit ginisihan lamang siya nito. Tinangka niyang itulak ito, ngunit kulang ang lakas niya. Masyado ito malaking lalaki kumpara sa kanya na maliit lamang. Shh! Relax ka lang, Diana. Wala pa naman akong gagawin sa'yo ngayon. Tulad ng sinabi ko kanina, ay mamarkahan lamang kita. Bulong nito sa dalaga. Please, Blake, huwag mong ituloy kung ano man ang binabalak mong gawin sa akin. Natatakot na ako sa'yo. Hindi mo kailangan matakot sa akin dahil bukas magiging asawa mo na ako at lahat pwede natin gawin. Mabait naman ako, Diana, basta maging mabait ka lang sa akin. Ang ayoko sa lahat ay yung tinatanggihan ako sa gusto ko at matigas ang ulo. Kung gusto mong hindi ako magalit sa'yo, lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo. Maliwanag ba? Mas lalong nakaramdam ng takot ang dalaga kay Blake at nang paisip kung tama nga ba ang naging desisyon niya magpakasal rito. Gusto niyang umurong, ngunit naalala niya ang mga sinabi nito sa kanya at alam niyang seryoso ito. Wala siya nagawa ng babuyin ng lalaki ang kanyang katawan. Oo, hindi siya nito pinakailaman. Ngunit lahat ng parte ng katawan niya ay dinaanan ng mga labi at palad nito. Maging ang talampakan niya. Ang tingin niya ng mga sandaling yun kay Blake ay isang hayok sa laman. At mas lalo siya natatakot sa oras na maikasal sila. Baka malala pa ang gawin nito sa kanya. Hindi na siya muli nakatulog pa dahil sa nakita niya at sa ginawa sa kanya ng binata. Pakiramdam niya, daig pa niya ang na-rape na maraming lalaki sa ginawa nito sa kanya. Inabot na siya hanggang umaga sa pag-iisip kung tama nga ba ang desisyon niya magpakasal kay Blake pagkatapos ng ginawa nito. Naalala niya kasi ang mga sinabi sa kanya ni Sister Barbara na dapat kilalanin niya munang mabuti ang lalaki bago magpakasal dito. Ngunit hindi niya ito sinunod, bagkus pinakinggan niya ang sarili niyang desisyon, kaya ngayon, eto siya. Nagdadalawang isip na kung magpapakasal pa ba siya kay Blake o hindi na. Natatakot kasi siya sa pwede nitong gawin sa kanya, lalo na kapag mag-asawa na silang dalawa. Hindi biro ang ginawa nito sa kanya ng nakaraang gabi. Kahit pa sabihin na hindi siya nito ginalaw, pero daig pa niya ang isang pokpok. Nang mapatingin siya kay Blake, ay kamuntikan pa siyang mapatili, dahil ang akala niya ay tulog pa ito. Yun pala ay gising na at tahimik lamang na nakamasid sa kanya.
Ngumiti ito sa kanya tsaka hinawakan ng isa niyang kamay, ngunit mabilis niya itong hinila. Dahilan para mapakunot ang noo nito. Why? Blake, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sana huwag ka magagalit sa akin. Kinakabahan niyang panimula rito. Depende sa sasabihin mo sa akin, Diana. Dahil ang ayoko sa lahat ay yung sinisira ang maganda kong gising. So anong gusto mo sabihin? Biglang umurong ang kanyang dila sa sinabi nito dahil alam niyang baka magalit ito sa sasabihin niya. Gusto niya kasing sabihin dito na kilalanin muna nila ang isa't isa bago magpakasal. At habang kinikilala nila ang isa't isa ay babalik muna siya ng orphanage. Ano? Naghihintay ako. Ano kasi Blake? Pwede bang i-postpone muna natin ang kasal natin? Nakita niya ang pagkunot ng noo at pagsalubong ng mga kilay nito. Bakit? Anong dahilan mo? Malinaw ang usapan natin, Diana, at hindi ka na pwede tumanggi pa. Lalo na ngayon na namarkahan na kita. Remember? Blake, kasi... Hindi pwede, Diana. Ang usapan ay usapan at kailangan mo yun tuparin. Kung iniisip mo sasaktan kita, ay hindi ko gagawin yon. Maliban na lamang kung susuwayin mo ang mga gusto ko. Huwag ka mag-alala, mabait naman ako at hindi mo kailangang matakot sa akin, okay? Hindi na siya nakapagsalita, nakaramdam na kasi siya ng takot sa lalaki. Nagdasal na lamang siya na sana maging maganda ang buhay niya sa piling ng binata. Sabay silang kumain ng agahan, ngunit tahimik lamang sila at walang may gusto magsalita sa kanilang dalawa. Samantala, nang matapos kumain ng almusal si Blake ay lumabas siya ng bahay para kausapin ang mga tauhan niya. Ayaw niya sa loob dahil baka marinig sila ni Diana, mahirap na. Kamusta? Naitapon na ba ninyo ang katawan niya? Tanong niya sa mga tauhan. Yes boss, kanina pa madaling araw. Sagot sa kanya ni Alex ang kanyang kanang kamay. Matagal na ito nagtatrabaho sa kanya kaya pinagkakatiwalaan niya ito at parang malapit na kaibigan na rin ang turing niya rito. Sigurado ba kayong hindi ako sasabit dyan? Hindi boss, malinis ang ginawa namin kaya sigurado kami na hindi tayo sasabit. Good. Bumalik siya ng bahay para maghanda sa kasal nila ni Diana. Ang kaibigan lamang niyang mayor ang magkakasal sa kanilang dalawa. Ang balak kasi niya ay tsaka na niya ihaharap sa altar si Diana kapag sigurado na siya sa dalaga. Ayaw na kasi niyang maloko pa ulit at maiputan sa ulo gaya ng ginawa sa kanya ni Ara. Si Ara ang unang babaeng minahal niya at lahat binigay niya rito. At nagisunod-sunuran siya, ngunit niloko siya nito. At ang masama pa ay nagpapuntis ito sa kapatid niya na labis niyang kinagalit. Kahit mahirap ay pinalaya niya si Ara at simula noon ayaw na niya magmahal ng babae at ang gusto lamang niya ay sex. Ngunit na makilala niya si Diana ay nagbago ang kanyang pananaw. Lalo na at laking orphanage ito at ang mga madre mismo ang nagpalaki sa dalaga. Kaya may chance na hindi siya nito lulukohin. Ngunit gusto niya pa rin makasiguro kaya gusto niya maging wise sa bawat desisyon na kanyang gagawin. Hanggat maaari, ayaw niya magpakita ng sobrang kabaitan sa dalaga. Baka abusuhin siya at lumaki pa ang ulo nito. Eksaktong 10:00 ng umaga nang dumating sila ng munisipyo. Tinawagan ni Blake ang kanyang pinsan na si Aris para maging witness sa kasal nila ni Diana. Nandoon din si Sister Barbara na tinuturing na ina ni Diana. Nang matapos ang kanilang kasal ay dumiretso sila sa isang sikat na restaurant para sa kanilang kaunting salo-salo. Blake, iho, pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Wika sa kanya ni Sister Barbara na kaagad naman yan pinaunlakan. Lumayo sila kila Diana para hindi marinig ang kanilang pag-uusapan ng madre. Ano pong pag-uusapan natin, sister? Panimula niya rito na makalayo na sila. Mabait na bata si Diana at mahal na mahal ko ang batang yan. Kaya sana ngayon na mag-asawa na kayong dalawa, mahalin mo rin siya ng higit pa sa pagmamahal ko sa kanya. Huwag mo sana siya sasaktan, ha? Pinagkakatiwala ko sa iyo ng buong buo si Diana at sana mangako ka sa akin na mamahalin mo siya. Makakaasa po kayo sa akin, sister. Pangako, iingatan at aalagaan ko si Diana. Hindi ko hahayaan na masaktan siya habang nasa piling ko siya. Mabuti kung ganun, Blake, para mapanatag ang kalooban ko. Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Magmahalan kayo araw-araw. Hinatid muna nila hanggang bus terminal si Sister Barbara bago sila umuwi ng bahay. Habang nasa biyahe ay abot-abot na ang kabang nadarama ni Diana. Dahil tiyak niyang sa oras na makauwi sila ng bahay ay kaagad siyang aangkinin ni Blake.
Hindi pa siya nakaka-recover sa ginawa nito sa kanya nang nagdaang gabi. Kaya mas lalong hindi pa siya handang ipagkaloob rito ang kanyang sarili. Ngunit patuloy niyang naririnig ang sinabi nito sa kanya na ayaw nito ng tinatanggihan kaya naman mas dumoble ang kanyang nararamdaman. Bagay na kaagad namang napansin ni Blake. Kanina ko pa napapansin na hindi ka mapakali. May problema ka ba? Seryoso nitong tanong habang ang kanyang mata ay nakatuon sa daan. Wala naman, Blake. Pagsisinungaling niya rito. Kung may problema ka, sabihin mo kaagad sa akin para malutas ko o natin dalawa. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung naglilihim ka sa akin at nagsisinungaling. Dahil galit ako sa mga taong sinungaling, Diana. Kaya kung may balak ka magsinungaling sa akin, please lang, huwag mo nang ituloy. Dahil baka yun ang umpisa ng pagkasira natin dalawa. Oo, Blake, tatandaan ko lahat ng mga sinasabi mo sa akin para hindi tayo mag-away. Good. Pagkarating nila ng bahay ay nauna na siyang umakyat sa kanilang kwarto. Naiwan sa garahe si Blake. Pagkapasok niya ng kwarto ay atras sa bante ang ginawa niyang paglakad habang panay ang buntong hininga ng malalim. Diyos ko po, kayo na pong bahala sa akin. Dahil anumang oras ay aakyat na dito si Blake. At alam kong gagawin na namin ang ginagawa ng mag-asawa. Hindi pa ako handang ipagkaloob sa kanyang sarili ko. Ngunit wala na akong choice. Ayoko naman siya magalit sa akin na dahil lamang sa hindi ko binigay ang gusto niya. Kamuntikan pa siyang mapatili nang bumukas ang pintuan at iluwa mula roon ang kanyang asawa. Nakatingin ito sa kanya na lalo nagpatindi ng kabang nadarama niya ng mga oras na yon. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya habang nakatingin pa rin sa mukha niya ang mga mata nito. Napaatras siya, ngunit sa kakaatras niya ay na-corner siya sa paanan ng kama. Nang tuluyan itong makalapit sa kanya ay mabilis siya nitong hinapit sa bewang. Dahilan para magdikit ang kanilang mga katawan. Natatakot ka ba sa akin? Mahinang wika nito sa kanya habang ang mga mata nito ay pinag-aaralang mabuti ang kanyang katawan na nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Matapang niyang sagot sa lalaki. Sa gulat niya ay ngumisi ito sa kanya at mas lalo siyang hinapit nito. Mabuti kung ganon, Diana. So ano pang inaantay mo? Pumunta ka na ng banyo at mag-shower. Susunod ako sa'yo doon. May tatawagan lang ako saglit. Mahinahon nitong utos sa kanya tsaka siya nito binitawan at tinalikuran. Naiwan siyang hindi alam kung anong dapat gawin. Kaya nanatili na lamang siya nakatayo roon na parang estatwa. Sa huli ay nanaig sa kanya ang sundin ng utos ni Blake dahil ayaw niya ito magalit sa kanya. Pagkapasok niya ng banyo ay nilak niya ito tsaka siya humarap sa malaking salamin na nandoon. Tinignan niyang mabuti ang kanyang sarili sa salamin. Wala pa sana siyang balak na umalis sa harap ng salamin kung hindi pa narinig ang boses ni Blake sa labas ng pintuan. Diana! Open the door! Sigaw nito mula sa labas. Taranta siya lumapit sa pintuan ngunit hindi alam kung bubuksan ba niya ito o hindi. Pinalampag nito ng malakas ang pintuan na labis niyang kinataranta. Bubuksan mo ba ang pintuan na to o gigibain ko? Muling sigaw nito sa labas na mas lalong kinatakot niya. Natataranta niyang binuksan ang pintuan kahit na abot-abot ang kaba niya ng mga oras na yon. Nang tuluyan niyang mabuksan ang pintuan ay bumungad sa kanya ang seryoso mukha ni Blake. Bakit mo nilak? Matigas nitong wika sa kanya. Pasensya na Blake kung nailak ko. Nasanay kasi ako sa tuwing pumapasok ng banyo ay nilalak ko ang pintuan. Hingin pa umanihin niya sa lalaki. Okay, palalampasin ko to. Pero next time ay hindi na to pwede mangyari. Maliwanag? Sige Blake, tatandaan ko. Isinara nito ang pintuan at pagkatapos, tsaka siya nito kinabig palapit sa shower. Binuksan nito yon at ilang saglit pa ay nararamdaman na niya sa kanyang katawan ang lamig ng tubig na nanggagaling sa shower. Bagamat naiilang siya dahil kasabay niya ang lalaki, ay nilakasan na lamang niya ang kanyang loob dahil ayaw niya magalit ito sa kanya. Kamuntikan pa siyang mapatakip ng kanyang mga mata nang walang ano-anong maghubad sa kanyang harapan ang lalaki. As in hubad talaga. Wala itong tinira ni isang saplot. Ni hindi man lamang nito naisip na nandoon siya at makikita niya ang tinatago nitong... Sunod-sunod na iling na lamang ang kanyang ginawa at binaling ang tingin sa ibang direksyon. Ngunit nagulat pa siya nang hawakan siya sa mukha ni Blake at iharap. Blake, bakit tayo mo kong tignan? Naiilang ka ba? Namamaos nitong tanong sa kanya habang ang mga mata nito ay namumungay na nakatingin sa kanya. Oo. Kasi ngayon lang ako nakakita ng lalaki na kahubad at dito pa mismo sa harapan ko.
Nahihiya niyang pag-amin sa lalaki habang nakayuko. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang baba niya at iangat, dahilan para magpantay ang kanilang mga mukha. Kailangan mong masanay, Diana. Dahil simula ngayon, palagi mo na ako makikita nakahubad. Tsaka ito pilyong ngumiti sa kanya. Naramdaman niya ang marahang paghaplos nito sa kanyang mukha, pababa sa mga labi niya na nagdulot ng kaba sa kanya. Nagmistula siyang estatwa sa ginawa nito habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Bagay na hindi na niya naitago sa mga mata ng lalaki. Kalma ka lang, Diana. Hindi naman kita kakainin ng buhay. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Asawa mo ako. Mag-asawa na tayong dalawa ngayon. Natural lamang na gawin natin ang ginagawa ng normal na mag-asawa. Alam ko, wala ka pang karanasan. Yun ang dahilan kaya ikaw napili ko maging asawa ko. Dahil bukod sa laking orphanage ka, ay alam kong hindi mo ako lolokohin at ipagpapalit sa ibang lalaki. Lahat ng gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo, Diana. At magiging masaya ka sa piling ko. Basta huwag ka lamang gagawa ng mga bagay na ikagagalit ko. Dahil ako ang taong mahirap maging kalaban. Kaya kung gusto mo maging masaya tayong dalawa, sundin mo ang mga gusto ko. At higit sa lahat, bawal ka makipag-usap sa mga lalaki. Maliwanag? Oo, Blake. Tatandaan ko lahat ng mga sinasabi mo sa akin. Natataranta niyang sagot sa lalaki. Good girl, Diana. Ito na ang naghubad sa suot niya. Gustuhin man niyang pigilan ito ay hindi niya ginawa dahil ayaw niya ito magalit sa kanya. Ilang sandali pa ay tuluyan na nitong nahubad ang kanyang mga saplot. Nakita pa niyang napalunok ang lalaki na lumantad sa harapan nito ang kanyang kahubaran. Hindi na ako makapaghintay pa na ang kining ka, Diana. Mahinang bulong nito sa tenga niya na nagdulot ng kiliti sa kanya. Blake, naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata na makitang dahan-dahan nitong nilapit ang mukha nito sa mukha niya. At alam niyang hahalikan siya nito at hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali pa ay naramdaman na niya ang mga labi nitong humahalik sa mga labi niya. Banayad ang halik na ginagawa nito sa kanya. Nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong buhatin at hindi nagtagal ay lumapat sa malambot na kama ang kanyang katawan. Ang akala niya ay hindi siya nito iingatan, ngunit nagkamali siya dahil maingat ang ginawa nitong pag-angkin sa kanya. Maingat ang bawat galaw nito na para bang ayaw nitong masaktan siya. Kahit papano ay gumaan ang kalooban ni Diana sa kanyang asawa. Mukha lang itong seryoso, pero marunong pala itong mag-ingat lalo na sa kanya na asawa nito. Kinaumagahan ay maaga siya nagising. Akma sanang babangon na siya nang may mga kamay na pumigil sa kanya. At alam niya kung kaninong mga kamay yon. Good morning. Nahihiya niyang bati kay Blake. Saan ka pupunta? Maaga pa. Magluluto ako ng agahan natin. Gusto ko kasi ayoko ang magluluto ng kakainin natin. Iyon kasi ang bilin sa akin ni sister na dapat ako mismo mag-aasikaso sa asawa ko. Gusto ko yan. Pero pwede bang mamaya na tayo bumaba? Nakangiti nitong wika sa kanya. Bakit? Hindi ka pa ba nagugutom? Nagugutom na. Pero ibang pagkain ang gusto kong kainin ngayon ano? Hindi ito sumagot. Bagkus kinabig siya nito. Dahilan para mapahiga siya sa tabi nito. Nagulat na lamang siya nang hilain nito ang kumot at magtalukbong silang dalawa. Hindi pa man siya nakakabawi sa ginawa nito, ay naramdaman na lamang niya ang mga labi nitong humahalik na ngayon sa kanyang batok. Shh! Hayaan mo lang ako, Diana. Alam ko ang ginagawa ko at gusto kitang paligayahin. Pabulong nitong wika sa kanya habang nag-uumpisa ng maglikot ang mga kamay nito sa kanyang parting baba. Ano kasi Blake, hindi pa ako nagtututbrush. Nahihiya niyang sabi sa lalaki. It's okay, my dear. Kahit hindi ka mag-toothbrush, ay mabango pa rin ang hininga mo para sa akin. Magsasalita pa sana siya, ngunit hindi na niya nagawa dahil nadidistract siya sa ginagawa sa kanya ni Blake sa ilalim ng kumot. Sa pangalawang pagkakataon ay muli siya nitong inangkin. Nakayakap ito sa kanya ngayon habang siya naman ay nakaunan sa isang bisig nito. Mabilis na lumipas ang isang linggo. At isang linggo na silang kasal ni Blake. Naging maganda naman ang takbo ng pagsasama nila sa loob ng isang linggo. Pumapasok ito ng opisina sa umaga at bago mag-alas 8 ng gabi ay nasa bahay na ito. Kadalasan sa tuwing umuwi ito ay may dala itong pasalubong sa kanya, bagay na kinakatuwa niya sa lalaki. Isang gabi habang nagpapaantok silang dalawa ay niyakap siya nito ng mahigpit, na first time nitong ginawa sa kanya. Nababagod ka ba dito sa bahay?
Maya-maya ay sabi nito sa kanya, hindi naman masyado dahil nandyan naman ang mga kasambahay. Minsan nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Maganda yan para hindi ka mabagot dito habang wala ako. Sa Sabado pala wala akong lalakarin kaya pwede tayo lumabas at mamasyal. Talaga Blake? Ipapasyal mo ako? Yes. Sorry kasi simula nang ikasal tayo ay hindi pa kita na ipapasyal. Sobrang busy ko kasi sa opisina eh. Dami ko kailangan gawin. Okay lang yon, naiintindihan naman kita. Thanks, Diana. Pagsapit nga ng Sabado ay umalis silang dalawa ni Blake. Ipinasyal siya nito sa Tagaytay at pagkatapos ay namili rin sila ng mga souvenir. At syempre bago sila umuwi ay kumain muna sila sa isang sikat na restaurant doon. Habang pauwi sila ay hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya. Nag-enjoy ka ba? Maya-maya ay tanong sa kanya ni Blake habang abala ito sa pagmamaneho. Oo Blake, sobra ako nag-enjoy. Salamat sa pagpasyal mo sa akin ah. Salamat din sa mga pinamili mong souvenir para sa buong orphanage. Tumango lamang ito bilang sagot sa kanya. Simula ng araw na yon ay napanatig na ang kanyang loob kay Blake. Kinalimutan na niya ang ginawa nito sa kanya at maging ang nasaksihan niya sa lalaki. Inisip na lamang niya na may dahilan ito, kaya nagawa nitong ipalatigo sa mga tauhan ang lalaking yon. Sa araw-araw na nakakasama niya si Blake ay mas lalo niya ito nakikilalang mabuti. Mukha lang itong seryoso pero may kabaitan itong tinatago sa puso nito. Bagay na nagustuhan niya sa lalaki. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting napapalapit ang kanyang loob sa asawa at baka nga mahal na niya ito. Oo, tama. Mahal na niya ito. Kahit na hanggang ngayon ay misteryoso pa rin para sa kanya ang pagkatao nito. Katulad na lamang na mayaman ito at maraming business, ngunit hindi naman niya alam kung ano-ano ang mga businesses nito. Pero hindi na yun mahalaga sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay mahal na niya ito at ganoon din ito sa kanya. Kaya pinagsisilbihan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Isang gabi, pagkarating nito galing opisina, ay tinawag siya nito. Naupo naman siya sa kabilang side ng sofa, ngunit sa gulat niya ay hinila siya nito. Dahilan para mapakandong siya sa mga hita nito. Aalisan na siya sa pagkakakandong rito, ngunit maagap siya nitong pinigilan. Stay. Halos pabulong nitong saad sa kanya, kaya wala siya nagawa kundi ang manatili roon. Pagod ka ba? Gusto mo masahiin kita? Tanong niya kay Blake. Ngunit hinawakan nito ang kanyang muka at pinaharap, kaya naman nagtama ang kanilang mga mata. Aalis ako bukas ng umaga, pupunta ko ng Singapore dahil may mga business meeting akong kailangan daluhan doon. Panimula nito. Ganun ba? Ilang araw ka doon? 2 linggo, Diana. At masyadong matagal yon para sa akin. Lalo na't maiiwan kita dito ng ganun katagal. Ano kaya kung sumama ka na lang sa akin para hindi na ako mag-alala sa'yo dito habang nandoon ako? Hindi naman pwede, Blake. Una, wala naman akong dokumento at passport para makalipad sa ibang bansa. At pangalawa, hindi ako sanay na sumakay ng eroplano. Baka makasabagal lang ako sa'yo. Mahaba niyang paliwanag sa asawa. Pero paano ka dito? 2 linggo ka lang naman mawawala eh. Hindi naman 1 buwan, kaya hindi mo naman kailangan mag-alala sa akin. Tsaka nandito naman ang mga kasambahay at mga tauhan mo, kaya may kasama ako. Okay. Basta huwag kang lalabas ng bahay na hindi mo sila kasama, ha? Mahirap na. Oo, pangako. Hindi ako lalabas na hindi sila kasama. Okay, I trust you, Diana. Nakaramdam siya ng kilig dahil nag-aalala ito sa kanya at batid niyang mahal din siya nito. Nasa ganoon siyang isipin nang maramdaman niya ang mainit nitong palad na nasa loob na ng suot niyang blusa. Blake, huwag dito. Baka may makakita sa atin. Nakakahiya. Mahinang sabi niya kay Blake. Busy silang lahat. Tsaka alam na nila ang limitasyon ko dito sa bahay ko. Kaya hindi mo kailangang mahiya o mag-alala. Pero Blake, matagal akong mawawala. Mamimiss kita. Kaya bago ako umalis, ay aangkinin muna kita para pabaon mo sa akin. Namumungay ang mga mata na saad nito sa kanya. Kaya wala na siya nagawa nang angkinin nito ang mga labi niya at isandal siya nito sa mahabang sofa. Nang gabing yon ay ilang beses siya nitong inangkin. Waring binabawi nito ang mga araw na hindi sila magkasama. Kinabukasan, paggising niya ay wala na ito sa kanyang tabi. Tanging maliit na note na lamang ang iniwan nito sa kanya. Binasa niya ito at tinapat sa kanyang dibdib. Habang wala si Blake ay pinili na lamang niya ang manatili sa kanilang kwarto.
Lalabas lamang siya kapag kakain na siya. Tuwing gabi ay tinatawagan siya ni Blake bago siya matulog, kaya hindi niya ito gaanong namimiss. Mabilis na lumipas ang mga araw at 3 araw na lamang ang kanyang hihintayin at uuwi na ito. Kaya excited na siya sa pagdating nito. Isang umaga nagising siyang masama ang kanyang pakiramdam at nasusuka. Kaagad siyang tumakbo ng banyo, ngunit wala naman siyang maisuka. Nang mapatingin siya sa malaking kalendaryo, ay wala sa sariling mapangiti siya ng kay lapad. Araw ng dating ni Blake. Masaya niya itong sinalubong ng halik sa mga labi na kaagad naman itong tinugon. Ramdam niyang sobra siya nitong na-miss base sa mga halik nito sa kanya. Kamusta naman dito ang maganda kong asawa? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Okay lang ako dito, Blake. Tamang-tama, may maganda akong sorpresa sa'yo. At alam kong matutuwa ka. Talaga? Ano yon? Buntis ako, Blake, at magiging daddy ka na. Masaya niyang saad sa asawa, ngunit unti-unting nawawala ang ngiti nito sa mga labi na labis niyang pinagtaka. Bakit, Blake? May problema ba? Paano nangyaring buntis ka, Diana? Mataas na boses nitong tanong sa kanya. Anong klaseng tanong niyang, Blake? Siyempre dahil may nangyayari sa ating gabi-gabi. Shut up! Kahit may mangyari sa atin oras-oras ay hindi yun sapat na dahilan para mabuntis kita. Naguguluhan siya na patingin kay Blake. Madilim ang mukha nito habang salubong naman ang makakapal nitong mga kilay. Ngunit kahit ganon ay gwapo pa rin ito sa kanyang paningin. Blake, hindi talaga kita maintindihan. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Dapat nga maging masaya ka dahil magiging ganap na tayong isang pamilya. Hindi niya maiwasan ang mapataas ang boses. Dahilan para panlisikan siya ng mga mata ng asawa. Sa gulat niya ay bigla na lamang nitong hinablot ang kanyang isang kamay na kinaaray niya. Ano ba, Blake? Nasasaktan ako! Pilit niyang inaalis ang kamay nito nakahawak sa braso niya, ngunit mas lalo nitong diniinan na nagdulot ng sobrang sakit. Talaga masasaktan ka sa akin, Diana. Sa oras na hindi ka sa akin magsabi ng totoo. Now, tell me, sinong ama ng batang yan? Galit nitong tanong sa kanya habang nanlilisik pa rin ang mga mata nito sa kanya. Ikaw nga ang ama nito dahil ikaw lang ang nag-iisa lalaki sa buhay ko. At alam mo yan. Ang akala mo ba'y maluloko mo ko, ha, Diana? Pare-pareho talaga kayong mga babae. Sa umpisa lang kayo matino. Hindi marunong makontento sa isang lalaki. Ano ba sinasabi mo, Blake? Nagsasabi ako ng totoo, anak mo to. Anak natin to, Blake. Sinubukan niyang hawakan ng isa nitong kamay. Ngunit sa gulat niya ay tinulak siya nito. Dahilan para mapaupo siya sa sahig. Hindi pa ito nakontento at nilapitan siya nito at sinampal ng ubod ng lakas. Nahawakan na lamang niya ang mukhang sinampal nito. Lumayo ito sa kanya at pinagsusuntok nito ang dingding hanggang sa dumugo ang isa nitong kamao. Tumayo siya, niyakap niya si Blake ngunit muli siya nitong tinulak at sa pagkakataong yon ay mas malakas na. Napadaing na lamang siya sa sobrang sakit. Tinawag nito ang isang tauhan at pinalapit sa kinaroroonan nila. Mark, dalhin mo ang babae niya sa basement. Utos nito sa tauhan na hindi kaagad nakakilos. Maging siya man ay umiiyak na nakatingin kay Blake. Sigurado po kayo, boss? Hindi makapaniwalang tanong nito sa amo. Mukha ba ako nagbibiro, Mark? Sundin mo ang utos ko ngayon din. Kung ayaw mong pati ikaw, ay ikulong ko rin sa basement. Opo, boss. Pasensya na po. Paghingi nitong sorry kay Blake, tsaka siya nito nilapitan at tinayo. Blake, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ko ipapadala sa basement? Umiiyak niyang tanong sa asawa. Ngunit wala itong pakialam sa kanya na tinalikuran siya. Blake, bumalik ka dito! Huwag mo tong gawin sa akin! Sigaw niya, ngunit baliwala siya nitong tinalikuran at naglakad paakyat ng hagdanan. Pasensya na po, Ma'am Diana, pero kailangan ko sundin si boss. Kundi ako naman po ang malilintikan sa kanya. Hinging paumanhin nito sa kanya, bumaba nga sila ng bahay at nagtungo ng basement. Habang hawak-hawak pa rin siya ni Mark. Nang marating nila ang basement ay binuksan nito ang pintuan, tsaka nito sinara at naiwan siyang umiiyak doon. Mark, buksan mo to! Mark! Sigaw niya habang umiiyak. Ngunit kagaya kay Blake ay hindi rin siya nito pinansin. Napaupo na lamang siya sa maduming sahig habang umiiyak. Blake, bakit mo ginagawa sa akin to? Ang akala ko pa naman mahal mo na ako. Pero dahil ko bang isang hayop sa ginawa mong to sa akin? Samantala sa kwarto ay pinagbabasag lahat ni Blake ang mga gamit na nandoon. Nang magsawa ay naupo ito sa sahig. Hindi siya makapaniwala na niloko siya ni Diana, gaya ng ginawa sa kanya noon ni Ara.
3 taon silang magkasintahan ni Ara hanggang sa niyaya na nga niya ito magpakasal. Walang pag-aalinlangan na nagpakasal ito sa kanya at naging maayos ang kanilang pagsasama. Ngunit 1 taon na silang kasal ay hindi pa rin niya mabuntis-buntis ang asawa. Kaya naman naisipan nito magpa-check up. Normal naman ang naging resulta. Kaya inisip na lamang nila na baka hindi pa panahon para magkaroon sila ng anak. Matuloy lumipas ang 1 taon, ngunit wala pa rin. Kaya napilitan siya magpatingin sa doktor. At lumabas nga sa resulta na baog siya at kailanman ay hindi siya pwede magkaanak. Dinamdam niya ng labis ang kanyang nalaman, kaya naman kahit mali ay nilihim niya ang kanyang kalagayan kay Ara. Hanggang isang araw ay nahuli niya ito nagsusuka. Noong una ay hindi niya yun pinansin. Hanggang sa napapadalas na araw-araw ang pagsusuka nito. Pinilit niya magpatingin sa doktor si Ara at napag-alaman nilang 2 months pregnant ito. Han, narinig mo, magkakabibi na tayo. Masayang wika sa kanya ng asawa, ngunit nanatiling tahimik lamang siya. Pagdating nila ng bahay ay doon lamang niya ito kinumpronta. Sinong ama ng pinagbubuntis mo? Galit niyang tanong kay Ara. Han, anong klaseng tanong yan? Siyempre ikaw, dahil ikaw ang asawa ko. Sa galit niya ay sinampal niya ito ng malakas na kinagulat naman nito. Huwag mo na akong lokohin pa, Ara, dahil hindi ko anak ang batang yan. Anak mo to, Blake. Umiiyak nitong wika sa kanya. Hindi yan sa akin, Ara. Hindi kita pwedeng mabuntis dahil baog ako. Oo, baog ako, Ara. Bakit mo ako nagawang lokohin? Bakit? Natigalgal ito sa sinabi niya. Tinangka nitong yakapin siya, ngunit hindi niya hinayaang makalapit ito sa kanya. Nandidiri siya sa babae dahil nagawa nito magpakama sa ibang lalaki. Patawarin mo ako, Han. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Mahal kita at gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lamang ako. It's too late, Ara. Dahil ako ang tipo ng tao na di marunong magpatawad. Tinalikuran niya ito at simula ng araw na yon ay hindi na siya nito kinikibo. Ang akala niya ay nagsisisi ito sa ginawang kasalanan sa kanya, yung pala ay hindi. Dahil isang araw, nahuli niya itong kaulayaw sa kama ang kanyang kapatid. Halos gumuho ang kanyang mundo sa natuklasan. Sa lahat ng tao ay kapatid pa talaga niya. Mahihinang mga katok sa pintuan ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Bukas yan. Pasok. Sigaw niya. Ilang sandali pa ay nasa kanyang harapan na si Mark. Nasa basement na po si Ma'am Diana, boss. Pagbibigay alam nito sa kanya. Good. Gusto kong ikaw ang magbantay sa kanya. Huwag mong hahayaan na makalabas siya ng basement. Boss, sigurado po ba kayo sa ginagawa niyo kay Ma'am Diana? Kasi asawa niyo po siya. Nag-aalangan nitong tanong sa kanya. Yes, sigurado ako. Yun ang nararapat sa kanya. Maluloko siya. Wala rin siya pinagkaiba kay Ara. Pero boss, hindi naman lumalabas ng bahay si Ma'am Diana. Baka anak niyo po talaga yung pinagbubuntis niya. Bakit, Mark? Ganyan din naman dati si Ara. Pero ano nangyari? Nabuntis siya. Dahil dito pala niya ginagawa sa loob ng pamamahay ko ang kanyang kataksilan. Sa oras na malaman ko kung sino ang lalaki ni Diana, ay papatayin ko silang dalawa. Nang sa ganon, magsama sila sa hukay. Mga maluloko sila. Halos lumabas na ang kanyang mga ugat sa sobrang galit at gigil kay Diana. Hindi niya matanggap na sa pangalawang pagkakataon ay naloko na naman siya ng babae. Samantala sa basement, walang tigil sa kakaiyak si Diana. Hindi pa rin siya makapaniwala na kaya siyang ikulong ng sarili niyang asawa sa basement na yon. Makalipas ang mahabang oras ay bumukas ang pintuan ng basement at si Mark yon. May dalang tray ng pagkain. Dinalhan ko kayo ng pagkain, ma'am. Kumain na po kayo, baka malipasan po kayo ng gutom. May baby pa naman po kayo sa tiyan nyo. Nasaan si Blake? Gusto ko siya makausap. Umalis po si boss, ma'am. Baka mamayang gabi pa po yung bumalik. Ang bilin niya sa akin ay bantayan ko kayo at dalhan ng pagkain sa tamang oras. Ayoko dito, Mark. Parang awa mo na. Tulungan mo ako makalabas dito. Pagmamakaawa niya sa lalaki. Pasensya na po, Ma'am Diana, dahil kapag tinulungan ko kayo, ayoko naman po ang malalagot kay boss. Masama pa naman yun magalit at hindi yun nagdadalawang isip na pumatay. Nahintakutan siya sa narinig mula kay Mark. Muli nagbalik sa kanyang alaala ng gabi na masaksihan niya ang lalaking linalatigo habang nakangiti lamang si Blake. Sabihin mo nga sa akin, Mark, anong klaseng tao ba si Blake? Pasensya na, Ma'am Diana, ngunit wala po ako sa posisyon para sabihin sa inyo kung anong klaseng tao si boss. Basta ang tanging masasabi ko lamang sa inyo ay mabuti siyang tao sa mabuti sa kanya
Masama siyang magalit at mas lalong masama siyang kaaway. Yun lamang at nagpaalam na ito sa kanya. Hinatid na lamang niya ito ng tingin habang napapaisip ng malalim. Para sa anak niya kaya napilitan siyang kainin ang dinalang pagkain sa kanya ni Mark. Samantala, pagbaba ni Blake ng sala ay siya naman pagpasok ni Alex. Ipahanda mo ang sasakyan, aalis tayo. Saad niya sa tauhan. Kasama po ba natin si Mark? Hindi. Dahil siyang inatasan ko magbantay kay Diana sa basement. Tayong dalawa lang ang aalis. Saan tayo pupunta, boss? Sa puntod ni Ara. Tipid niyang sagot kay Alex. Nang marating nila ang puntod ni Ara ay kaagad siya nagsindi ng kandila. Kamusta ka na, Ara? Alam mo ba na nag-asawa ulit ako? Pero muling na ulit ang ginawa mo sa akin noon. Ayun, yung asawa ko ngayon, buntis sa ibang lalaki. At magkatulad kayong dalawa. Pinagpipilitan yung anak ko ang bata kahit na hindi naman. Ang sakit-sakit dito sa dibdib ko. Dahil akala ko siya na ang tamang babae para sa akin. Ngunit hindi pa pala. Hindi pala porke laking orphanage siya ay hindi na siya gagawa ng kalokohan. Dahil nasa loob pala niya ang kanyang kulo. Pati ikaw, Ara. Alam naman niya na kahit anong kausap ang gawin niya ay hindi na siya masasagot pa ni Ara dahil patay na ito. Ngunit gustong-gusto lamang niya maglabas rito ng sama ng loob. Namatay si Ara sa panganganak nito. Mabuti na lamang at ligtas nitong nailabas ang bata. Sa labis na kalungkutan ng kanyang kapatid sa pagkamatay ni Ara at iniisip nitong karma sa kanila ang nangyari dahil sa ginawa ng mga ito sa kanya kaya nagpakamatay ito. Dahil dalawa lamang silang magkapatid, kaya napunta sa kanya ang pangangalaga sa anak nito kay Ara. Kumuha siya ng yaya na siya magbabantay sa kanyang pamangkin at doon ito nakatira sa bahay ng kanyang kapatid. Dinadalaw-dalaw lamang niya ito tuwing weekends. Malayo ang loob niya sa bata, lalo pat kamukha nito si Ara. Na sa tuwing nakikita niya ang bata ay muling bumabalik sa kanya ang nakaraan. Ang sakit na dulot ng kataksilan nito sa kanya. Samantala, gabi na makabalik siya ng bahay. Sinadya niyang dumaan sa basement para makita si Diana. Kamusta si Diana? Tanong niya kay Mark. Paniiyak pa rin po siya, boss. Sagot sa kanya ni Mark. Pinabuksan niya ang pintuan kay Mark. Bago siya pumasok sa loob ng basement, ay sumenya siya kay Mark na iwan na muna sila doon. Nakaagad naman itong kinatalima. Napangiti pa si Diana na makita siya at patakbo siyang niyakap. Salamat, Blake, at pinuntahan mo ako dito. Blake, ayoko na dito, natatakot na ako dito. Saad nito sa kanya habang nakayakap at umiiyak sa kanyang balikat. Kaya ako nandito, para ilabas ka dito sa basement, Diana. Pero sa isang kondisyon. Pabitin niyang sabi kay Diana. Anong kondisyon yun, Blake? Kinakabahan nitong tanong sa kanya. Kung gusto mo magkaayos tayong dalawa at bumalik tayo sa dati, ay kailangan mong ipalaglag ang batang dinadala mo. Walang kaabog-abog na saad niya kay Diana na kinabitiw nito sa kanya. Gusto mong ipalaglag ang anak natin? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanya. Correction, hindi ko siya anak. Pagtatama niya kay Diana. Anak mo ang batang to, Blake. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin, ha? Dahil sinungaling ka, Diana. At kailanman hindi kita mabubuntis dahil baug ako. Oo, Diana, baug ako. Kaya imposible na mabuntis kita. Kung gusto mong magkaayos tayong dalawa, ay susundin mo ang gusto ko. Hindi, Blake. Hindi kita susundin. Dahil hindi ko maatim na ipalaglag ang sarili kong anak. Mataas na boses nitong wika sa kanya na mas lalo niyang kinagalit. Okay, fine. Kung ayaw mo, edi wag. Pero wag ka nang umasa pa na magkakaayos tayong dalawa. At wag ka na rin umasa na makakalabas ka pa sa basement na yan. Dahil dito na kayo mag-ina mamamatay. Yun lamang at mabilis siya naglakad palapit sa pintuan. Pagtabog niyang sinara ang pintuan. Wala siyang pakialam kung mamatay man sa kakatawag sa kanya si Diana. Samantala, kahit anong tawag niya kay Blake ay hindi siya nito pinansin. Nalabis niyang kinalungkot. Ang akala pa naman niya sa oras na sabihin niya rito na buntis siya ay matutuwa ito. Ngunit kabaligtaran ang nangyari dahil nagalit ito sa kanya at ngayon naman gusto nitong ipalaglag niya ang sarili nilang anak. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa napagod na siya at wala nang luhang gustong tumulo sa mga mata niya. Daig pa niya ang isang kriminal sa ginawa sa kanya ng sarili niyang asawa. Hindi niya deserve na makulong ng matagal sa basement na yon. Kinagabihan, nandalhan siya ng pagkain ni Mark ay hinanap niya si Blake at napag-alaman niya na nasa kwarto pala ang lalaki. Sabihin mo sa amo mo,
Gusto ko siya makausap ngayon din. Matapang niyang wika kay Mark. Sige po Ma'am Diana, makakarating po kay boss. Magalang nitong sagot sa kanya. Nang lumabas ito ng basement, hindi nagtagal ay bumukas muli ang pintuan at si Blake na ang nakita niyang pumasok. Bakit gusto mo ako makausap? Madilim ang mukha nitong tanong sa kanya. Pumapaig na ako sa gusto mo. Walang kaabog-abog niyang wika kay Blake na kinangiti naman nito. That's good. Kagad siya nitong niyakap na mahigpit. Nang bumitiw ito sa pagkakayakap sa kanya, ay mabilis naman nitong inangkin ang mga labi niya. Hindi niya alam kung kaya pa ba niyang tugunin ang mga halik nito pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Oh my God, I miss you so much, Diana. Hindi ko alam kung tama ba nabigyan kita ng chance. After ng paluloko mo sa akin, pero hindi ko kayang mabuhay na malayo sa'yo. Thank you, dahil napag-isip-isip mong tama ako na ipalaglag ang batang yan. Dahil siya makakasira sa maganda nating relasyon. Wala siyang maapuhap na isasagot dito. Kaya pinili na lamang niya ang tumango bilang sagot sa lalaki. Inalalayan siya nitong makalabas ng basement. Nagtuloy sila sa kwarto nila. Maliligo lang ako saglit. Paalam niya kay Blake. Hindi ito sumagot, kaya naman iniwan na lamang niya at pumasok ng banyo. Mabilis ang ginawa niyang pagligo. Magbibihis na sana siya nang bumukas ang pintuan at sa Blake ito. Malalaki ang mga hakbang na nilapitan siya. Nang tuluyan ito makalapit sa kanya ay kaagad nitong inangkin ang mga labi niya habang ang isa nitong palad ay pinapagapang sa kanyang kasalanan na nagdulot ng init sa kanya lalo na nang bumaba ang mga halik nito sa kanyang leeg. Blake, sambit niya sa pangalan nito. Hindi ko na kaya magtiis pa, Diana. Ilang linggo kitang na-miss. Ilang linggo kitang hindi inaangkin. Bulong nito sa kanya. Ayaw sana niya may mangyari sa kanilang dalawa dahil galit pa rin siya sa ginawa nito. Ngunit hindi niya ito pwedeng tanggihan. Dahil tiyak niyang magagalit ito sa kanya at idagdag pang yun ang pinakaayaw nito ang tinatanggihan lalo na sa usaping sex. Ilang beses siya nitong inangkin na gabing yon, halos madaling araw na nang magpa siya itong matulog. Habang siya naman ay gising na gising pa rin ang diwa. Nang masiguro niyang tulog na si Blake ay maingat siyang bumaba ng kama. Buo na ang kanyang desisyon na iwan ito. Dahil kapag maabutan pa siya ng liwanag sa bahay na yon, ay tiyak niyang ipapalaglag na nito ang anak niya. Lalo pat pumayag na siya. Kaya lang naman niya sinabi na pumapayag na siya sa gusto nito para makalabas siya. Nang sa ganon ay makatakas na siya sa bahay na yon. Hindi na siya nag-abala pang magdala ng mga gamit niya. Mahirap na baka biglang magising si Blake. Maingat ang bawat galaw niya. Ayaw niyang makalikha ni maliit na ingay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at nagtungo ng kusina. Alam kasi niyang may daanan doon palabas ng subdivision. At isa pa, doon lamang ang walang nakabantay na mga tauhan ni Blake. Lakad-takbo ang kanyang ginawa hanggang sa tuluyan siya makalayo ng subdivision. Ngunit sa pagtawid niya ay isang kotse ang paparating. Huli na para umiwas pa siya. Nang magising siya ay nasa isang kwarto na siya. Nasaan ako? Tanong niya sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Nandito ko sa hospital. Ako ang nagdala sa'yo dito. Bigla siya napaisip sa sinabing yun ng babae. Tama, naalala na niya ang nangyari. Nabangga siya ng isang kotse habang tumatawid siya. Salamat po Mama sa pagdala niyo sa akin dito. Ngunit wala po akong pera para mabayaran kayo. It's okay, Iha. Tinulungan kita dahil kailangan mo ng tulong. Malas nga lang at nakatakas ang driver ng kotse na kabangga sa'yo. Pero huwag ka mag-alala, tutulungan kita para makulong ang taong gumawa sa'yo nito. Kahit hindi na po ma'am, mga galos at kaunting sugat lang naman po ito. Ang mahalaga po iligtas ako at ang anak ko. Samantala na magising si Blake ay wala na sa kanyang tabi si Diana. Mabilis siyang bumangon at bumaba sa pag-aakalang naroon ito. Ngunit wala doon ang babae. Muli siyang bumalik ng kwarto at tinignan ang mga gamit nito at nandoon pa naman at wala namang nabawas. Bumaba ulit siya at tinawag si Alex. Nakita mo ba si Diana? Hindi boss. Bakit? Wala po ba siya sa kwarto niyo? Sa tingin mo ba, hahanapin ko siya kung nasa kwarto ko siya? Inis niyang wika kay Alex. Pasensya na boss. Hingin pa humanihin sa kanya ni Alex. Nasaan ka, Diana? Tinakasan mo ba ako? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakakuyom ang kanyang dalawang kamao. Hanapin niyo si Diana at ibalik niyo siya dito bago matapos ang araw na to. Utos niya kay Alex. Copy boss. Tsaka ito umalis sa kanyang harapan.
Ginagalit mo talaga ako, Diana. Humanda ka. Dahil oras na makabalik ka dito, malalaman mo kung paano ako magalit. Siya nga pala, Iha. Ako pala si Romana Salazar. Ikaw, anong pangalan mo? Pagpapakilala sa kanya ng ginang. Diana po, ma'am. Tipid niyang sagot sa ginang na nagpakilalang Romana. Bueno, Iha, ang sabi ng doktor ay pwede ka na daw lumabas. Kahit mamayang hapon, mabuti na lamang yan lang ang natamo mo at malakas ang kapit ng baby mo. Kaya walang masama nangyari sa kanya. Dahil po yun sa inyo, ma'am. Tinulungan niyo po kami. Maraming salamat po talaga. Naiiyak niyang wika sa ginang. Masaya ako nakatulong sa kapwa ko. Ako na maghahatid sa iyo mamaya para hindi ka na mahirapan na mag-commute. Alok nito sa kanya na kinalungkot niya. Hindi kasi siya pwedeng bumalik ng orphanage dahil tiyak niyang doon siya unang hahanapin ni Blake. Ayaw niyang madamay ang mga tao doon sa galit sa kanya ni Blake. At isa pa, ayaw niya mag-alala sa kanya si Sister Barbara. Napansin naman ng ginang ang kanyang pananahimik. May problema ba, Iha? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Wala po kasi akong bahay na mauuwian eh. Ulilalubos na po kasi ako. Ayoko nang bumalik sa orphanage. Kawawa ka naman pala. Alam mo ba na laking orphanage din ang anak ko? At nito nakaraang buwan lamang kami nagkitang mag-ina. Kwento nito sa kanya. Talaga po, ma'am? Oo, Iha. Kaya nga labis ang tuwa ko nang sa wakas ay makita siya ng private investigator na inupahan ko. Baby pa lamang siya nang mawaalay siya sa akin, ni hindi ko man lamang siya nakita at nayakap. Bakit po, ma'am? Ano po nangyari? Bakit kayo nagkalayong mag-ina? Curious niyang tanong sa ginang. Ninako siya sa akin ng baliw na pasyente sa hospital kung saan ako nanganak. Halos mabaliw ako sa kakahanap sa anak ko. Pero ni minsan ay hindi ako sumuko. Dahil alam kong bahalang araw ay magkikita kaming dalawa at nangyari na nga. Masaya po ako para sa inyo, ma'am. Sana ako din po ihanapin din ako ng mga magulang ko dahil gustong-gusto ko na po silang makasama. Bakit, Iha? Nasaan ba mga magulang mo? Hindi po alam nila Sister Barbara eh. Dahil nakita lamang nila ako sa labas ng gate ng orphanage. Baka mayroon silang dahilan kaya ginawa nila yun sa'yo. O siya, huwag ka na malungkot pa kung wala kang matitirahan. E di sa bahay ka na muna mag-stay. Nakangiti nitong wika sa kanya. Talaga po, ma'am? Pero nakakahiya po sa inyo at sa anak ninyo. Huwag kang mag-alala, malawak ang bahay ko. Kaya walang problema kahit doon ka mag-stay ng matagal. Mabait din ang anak kong si Marie. Kaya tiyak na magkakasundo kayong dalawa, lalo pat pareho kayong laking orphanage. Marie? Yan ang pangalan ng anak ko. Kapangalan niya po yung best friend ko sa orphanage. Talaga? Opo, ma'am. Nang hapon nga, paglabas niya ng hospital, ay sinama siya ng ginang sa bahay nito sa Santa Maria, Bulacan. Malaki ang bahay nito. Hindi may pagkakailang mayaman ang ginang. Niyaya siya nitong pumasok sa loob. Katulad ng bahay ni Blake ay magara din ang loob nito. May mga paintings na nakasabit na sa tingin niya ay milyon ng halaga. Umakyat sila sa second floor, pumasok sila sa isang kwarto. Napakaaliwalas ng loob nun. Eto ang magiging kwarto mo, Diana, habang nandito ka. Kung may kailangan ka, huwag ka mahiya magsabi, ha? Sapat na po sa akin to, ma'am, na pinatira niyo ako dito. Hayaan niyo po, tutulong po ako sa mga gawaing bahay. Nang sa ganon kahit papano ay makabawi ako sa kabutihan niyo sa akin. Hindi na kailangan, Iha. Alam mo, magaan ang loob ko sa'yo. Yung feeling na parang ang tagal na kitang kilala. Ganon din po ako sa inyo, ma'am. Tita Romana na lang ang itawag mo sa akin. Nahihiya siyang tumango sa ginang. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil nakatagpo siya ng bagong kaibigan na masasandalan niya at totoong may malasakit sa kanya. Hindi gaya ni Blake na asawa nga niya ito, ngunit ikinulong siya nito at gusto pa nitong ipalaglag ang kanilang anak. Kinagabihan, doon lamang niya nakilala kung sino ang anak ng ginang. Hindi siya makapaniwala na makilala kung sino ang anak nito dahil walang iba kundi si Marie na best friend niya sa orphanage. Nagyakapan silang magkaibigan at ganoon na lamang ang tuwa ni Tita Romana nang malaman na mag-best friend sila. Nang mapagsolo sila sa kwarto ni Marie, ay kunento niya rito ang nangyari sa kanya sa piling ni Blake. Awang-awa ito sa kanya. Mabuti na lang talaga, Diana, at nakatakas ka sa baliw na yon. Kaya nga nagpapasalamat ako sa mami mo dahil kinukup niya ako at pinatira dito sa inyo. Yeah, sobrang bait ng mami ko. Kaya sana, Diana, huwag mo siyang aabusuhin, ha?
May di nang huli nitong katagang binitawan sa kanya. Oo naman Marie, kilala mo ako at alam mong hindi ako abusadong tao. Good. Mabuti na yung malinaw, Diana. At isa pa pala, habang nandito kay tumulong-tulong ka naman sa gawaing bahay. Para naman hindi nakakahiya kay Mami. At isa pa, ayokong isipin niya na may kaibigan akong tamad. Maliwanag? Walang problema, Marie. Alam ko naman nakikitira lang ako dito. Good. Mabuti na yung malinaw, Diana. Nang maiwan siya sa kwarto ni Marie, ay hinatid na lamang niya ito ng tanaw. Alam niya may nagbago sa kaibigan, dahil hindi naman ito dating ganoon kung magsalita. Naiintindihan naman niya kung bakit ito nagbago, dahil iba na ang buhay nito ngayon. Noong mga sumunod na araw ay hindi naging madali sa kanya ang makasama si Marie. Pakiramdam niya hindi na ito ang dating Marie na kaibigan niya. Dahil habang tumatagal ay mas lalo nag-iiba ang ugali nito maging ang pananamit nito. Isang hapon, nakita niya itong may kausap na lalaki sa labas ng gate. Sakto naman na malapit lamang siya roon, kaya naririnig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Bakit nandito ka na naman? Inis na tanong ng kanyang kaibigan sa lalaking naka-black na jacket at nakasuot ng sombrero. Wala na akong pera, bigyan mo ko. Rinig niyang wika ng lalaki sa kaibigan niya. Aba, sumusobra ka na ha? Kakabigay ko lang sa'yo ng nakaraang araw ah. Wala na nga, ubos na. Hindi kita bibigyan ng pera. Kung gusto mo magkapera, pues magtrabaho ka. Akman tatalikuran na sana ng kaibigan niyang si Marie ang lalaki. Ngunit hinila ito ng lalaki at hinawakan nito ang mukha ni Marie. Baka nakakalimutan mo, Marie. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa magandang bahay na to. Mamili ka. Bibigyan mo ko ng pera? O sasabihin ko kay Mrs. Salazar na hindi talaga ikaw ang tunay niyang anak, kundi isa kang huwad? Oo na, bibigyan na kita. Hindi siya makapaniwala sa narinig na napag-usapan ng kanyang kaibigan at ng lalaki. Kung ganon niloloko lamang ni Marie si Tita Romana? Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na kayang gawin niyo ni Marie ganoong laking orphanage ito. Ayaw niyang basta na lamang manahimik at hayaan na lokohin ng kanyang kaibigan ang taong tumulong sa kanya. Kaya naman lakas loob niya itong pinuntahan sa kwarto nito para kausapin para itigil na nito ang paluloko sa ginang. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya kay Marie, sumenyas ito sa kanya na maupo, ngunit hindi niya sinunod ang kaibigan. Alam ko ang ginagawa mong paluloko kay Tita Romana, Marie. Marie, kasalanan sa Diyos ang ginagawa mo. Bakit kailangan gawin mo to, ha? Nagulat pa ang kanyang kaibigan sa sinabi niyang yon. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Galit nitong tanong sa kanya. Hindi ko sinasadya na marinig ang inyong pinag-uusapan ng lalaki kanina. Marie, itigil mo na tong ginagawa mo. Mabait si Tito Romana, hindi niya deserve ang lokohin. Bakit, Diana? Deserve ko ba maghirap at mapunta sa orphanage? Hindi ba, hindi rin? Walang masama sa ginagawa ko. Total naman, matagal na hinahanap ni Mama Romana ang anak niya. Ngunit hanggang ngayon na hindi pa rin niya makita. Tinutulungan ko lamang siya na sumaya at ganoon din ang ginagawa niya sa akin. So paano naging masama yun, ha, Diana? Masama pa rin yun, Marie. Dahil nagpapanggap kang anak niya kahit hindi naman totoo. Pag-iusap, Marie. Habang maaga pa, itigil mo na tong ginagawa mo. Dahil maling-mali ito. Nasasabi mo lang yan dahil nagbuhay rin ka sa mansyon ni Blake. At kahit takasan mo pa siya, ay sa'yo pa rin mapupunta lahat ng kayamanan niya. Dahil asawa ka niya. Ako, wala. Kaya sinungabang ko lang ang pagkakataon na makalaya sa orphanage na yon. Hindi ang yaman ni Blake ang gusto ko. Kaya ko siya pinakasalan. Pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Ako mang susugurin sana siya ni Marie nang may magsalita mula sa pintuan. Si Tita Romana, sabay pa silang napatingin rito. Mama, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Marie sa ginang. Yeah, kanina pa ako nandito at narinig ko mismo sa dalawa kong tenga. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na hindi ikaw ang totoo kong anak. Ngunit hinayaan lang kita dahil hinihintay ko na ikaw mismo ang kusang umamin sa akin. Kaya lang sa narinig ko ngayon ay mukhang wala ka namang balak na sabihin sa akin ng totoo. Malumanay nitong wika. Mama, sorry po kung... Naintindihan kita, Marie. Pero gaya ng sinabi ni Diana, ay mali itong ginagawa mo sa akin. Alam ko naman po yun eh. Siguro nabulag lamang po ako sa kagustuhan kong makatikim ng karangyaan sa buhay at magkaroon ng magulang na matatawag. Patawad po. Kung gusto niyo po akong ipakulong, ay nakahanda akong pagbayaran ng kasalanang nagawa ko sa inyo. Umiiyak nitong wika sa ginang. Nakaramdam siya ng awa para sa kaibigan. Patakbo niya itong nilapitan at niyakap ng kahigpit. Humingi sa kanya ng tawad si Marie na kaagad naman niyang pinatawad.
Ayaw niya kasi magtanim ng sama ng loob sa kaibigan, lalo pat ilang taon silang magkaibigan at magkasama sa loob ng orphanage. Samantala, mag-iisang buwan nang hinahanap ng mga tauhan ni Blake si Diana. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila makita ang asawa niya. Halos mabaliw na siya sa kakaisip kung nasaan na ba ito. Mula nang layasan siya nito ay wala na siyang inatupag kundi ang uminom ng uminom. Boss, tama na. Lasing na lasing ka na. Saway sa kanya ni Alex. Titigil lamang ako sa pag-iinom ng alak kapag nakita niyo na si Diana at may balik niyo siya dito. Boss, paano natin mahahanap si Ma'am Diana? Ganong ayaw niyo magpakita sa atin. Dahil alam niya sa oras na makita natin siya, ay kukulong niyo ulit siya sa basement. Mahabang wika naman ni Mark sa kanya. Hindi ko na siya ikukulong sa basement. Hindi na. Ngunit habang lumilipas sa mga buwan at taon ay mas lalong lumiliit ang tsansa na mahanap pa nila si Diana. Sa nakalipas na 3 taon ay wala siyang ginawa kundi ang magpakalunod sa alak at sigarilyo. Pati ang mga negosyo niyang pasugalan at mga sasakyan ay napabayaan na niya. Mabuti na lamang at hindi siya iniwan ng mga tauhan niya, lalong-lalo na nina Alex at Mark. Ngayon, tuluyan na niyang natanggap na hindi na babalik si Diana sa buhay niya. Panahon na para ayusin niya ang kanyang sarili. Ang 3 niyang pasugalan ay pinagkatiwala niya kay Alex, habang kay Mark naman niya pinagkatiwala ang mga sasakyang kanyang binibili at ibinebenta sa mas mahal na presyo. Tinigil naman niya ang pagbili sa mga iba't ibang klaseng armas dahil ayaw na niya masangkot ang kanyang pangalan sa mundo ng mga drug lord. Ang tanging hindi lamang niya pwedeng itigil ay ang parusahan ang mga taong masasama at mga hangalang bituka. Mga taong hindi marunong lumaban ng patas sa kapwa nila. Napag-isip-isip niyang panahon na para lisanin niya ang bansang kanyang kinalakihan at magtungo sa ibang bansa para doon magsimula ng bagong buhay kasama ng kanyang pamangkin. Sa pag-alis ni Diana ay doon lamang niya napagtanto na kailangan ng pamangkin niya ang isang amang gagabay dito. At panahon na para kalimutan niya ang galit kay Ara at sa kanyang kapatid. Isang araw habang nasa parking lot siya ng mall ay isang tao ang hindi niya inaasahang makikita doon. Mr. Blake Bañez, right? Tanong sa kanya ng isa lalaking medyo may edad na at nakasalamin ito. Yes? Sabi ko na nga ba't ikaw yan? Ako to, si Dr. Romero, ang tumingin sa'yo 6 years ago. Yes, natatandaan kita. Kamusta ka na, Doc? Mabuti naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ng asawa mong si Ara? Ilan na mga anak niyo ngayon? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya na kinakunot ng kanyang noo. Matagal nang patay si Ara at hindi kami nagkaanak. Dahil nga baog ako. Di ba yun ang lumabas na resulta sa ginawa niyong test sa akin? Remember? Yan ang dahilan, Blake, kaya hinihintay kita noon na bumalik sa klinik ko. Dahil nagkapalit kayo ng resulta sa isa kong pasyente. Ang totoo niyan, hindi ka baog dahil kaya mong magkaanak kahit ilan ang gusto mo. Ang kaso'y hindi ka naman bumalik sa akin. Kaya iniisip ko na lamang na nagpatingin ka sa ibang doktor para sa second opinion. Mahabang wika nito sa kanya, ngunit hindi na niya yun inintindi pa dahil iisa lamang ang malinaw sa kanya, hindi siya baog. At posibleng anak niya, nila ni Ara si Gabriel. Napangiti siya sa isipan tumatakbo sa kanyang isipan. Ngunit ang ngiting yon ay kaagad ding nawala nang maalala niya si Diana at sa ginawa niyang pagpapahirap dito. Dahil sa natuklasan niyang yon ay kinailangan nilang sumailalim sa DNA test ni Gabriel. Gusto kasi niyang malaman kung siya ba talaga ang ama nito o ang kapatid niya. Lumipas sa mga araw ay dumating na nga ang DNA test. At ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mabasa ang resulta. 99.9%. Na ibig sabihin ay siya talaga ang biological father ni Gab. All this time ay hindi nagsisinungaling sa kanya si Ara nang sabihin nitong siya ang ama ng bata. Samantala, sa bahay ng mga Salazar ay abalang-abala sa pakikipaglaro si Diana sa kanyang kambal na anak, na sina Migo at Miko. Ang kukulit na kasi ng mga ito, lalo pa ngayon na malapit na mag-3 taong gulang ang kanyang kambal. Sa nakalipas na 3 taon ay naging payapa ang kanyang buhay. Lalo na makilala niya ang kanyang tunay na ina na walang iba kundi si Romana Salazar. Sadyang mabait ang Panginoon dahil pinagtagpo silang mag-ina. Pinunan nito ang mga pagkukulang sa kanya. Walang araw na hindi nito pinaparamdam na mahal siya nito, na labis niyang kinutuwa. Tumunog ang kanyang cellphone at reaksyon galing kay Marie. Inaaya siya nitong kumain sa labas kasama ng boyfriend nitong Amerikano. Ayaw sana niya pero ang kulit nito. Ayaw siyang tigilan kaya pumayag na lamang siya.
7:00 ng gabi ang dinner, kaya lang late na siya ng 15 minutes. Dahil ayaw siyang paalisin ng kambal niya. Pagkaparada niya ng kotse ay kaagad siyang bumaba at nagmamadali siya sumakay ng elevator. Habang sakay siya ng elevator ay tinawagan niya muna si Marie para sabihing malapit na siya. Naramdaman niyang bumukas ang elevator at may sumakay. Ngunit hindi niya pinansin dahil busy siya sa pakikipag-usap kay Marie. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay tsaka lamang niya sinulyapan ang bagong sakay sa elevator. Ganoon na lamang ang pamumutla niya na mapagsino ito. Blake? Sambit niya sa pangalan ng lalaki. Diana? Ikaw nga. Sa gulat niya ay bigla na lamang siya nitong niyakap ng mahigpit. Na makabawi siya sa pagkagulat ay ubod ng lakas niya itong tinulak na kinagulat naman nito. Huwag mo akong yayakapin, kundi tatawag ako ng pulis. Matapang niyang wika kay Blake. Relax, Diana. Hindi kita sasaktan. Alam mo ba, ang tagal-tagal na kitang hinahanap. Ngunit palagi akong bigo na makita ka. Alam ko, Diana, marami akong mga kasalanan sa'yo at nakahanda akong bumawi sa'yo kung bibigyan mo lamang ako ng pagkakataon. Huli na ang lahat, Blake, dahil hindi ko na kailangan ng pagbawi mo. Matagal na kitang kinalimutan, para sa akin matagal ka ng patay. Alam ko na ang lahat, Diana, na anak ko ang batang pinagbubuntis mo. Patawarin mo ako kung hindi kita pinaniwalaan. Hindi mo naman ako masisisi dahil ang pagkakaalam ko'y baog ako. Yun pala'y hindi. Please, Diana, hayaan mo akong bumawi sa inyo at maging ama sa anak natin. Huli na ang lahat dahil hindi ka namin kailangan sa buhay namin. Matigas niyang wika kay Blake. Nang bumukas ang pintuan ng elevator ay nagmamadali siyang lumabas roon. Ayaw na niya kasing makasama pa ng matagal doon ang lalaking nagpahirap sa buhay niya at maging sa mga anak niya. Hinabol siya nito. Nang maabutan siya nito ay kagad itong humarang sa daraanan niya. Diana, please, kausapin mo naman ako. Parang awa mo na. 3 taon na akong hirap na hirap sa kakahanap sa'yo. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo na hanapin mo ko? Matapang niyang tanong kay Blake. Wala. Ako lang dahil gusto ko. Dahil mababaliw ako kapag hindi kita kasama, Diana. 3 taon ko nang pinagsisisihan ang mga ginawa ko sa'yo. Please, Diana, bigyan mo naman ako ng second chance. Para ipakita sa'yo na nagbago na ako at karapat-dapat na ako sa pagmamahal mo. Oo, aaminin ko, Blake. Noon mahal kita. Pero dahil sa mga ginawa mo sa akin, lalo na nang gusto mong ipalaglag ang anak natin, ay nawala ang lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Alam mo kung anong nandito sa puso ko? Galit, Blake. Puro galit para sa'yo. Umiiyak niyang wika rito. Wala na siyang pakialam pa kung pagtinginan sila ng mga tao. Basta isa lang ang alam niya ng mga sandaling yon. Gusto niyang ilabas sa lahat ng sama ng loob niya kay Blake. Sorry, Diana. Sorry, hindi ko sinasadya na pahirapan ka. Kaya lang naman ako nagalit sa'yo dahil akala ko niloko mo ko. Pero ngayon malinaw na sa akin ang lahat na hindi mo ko niloko, na anak natin ang bata. Babawi ako sa'yo, Diana, at sa anak natin. Sabihin mo lang kung anong gusto mo at gagawin ko para sa'yo. Talaga, Blake, gagawin mong sasabihin ko? Nanguuyam niyang tanong sa lalaki. Yes, Diana, lahat gagawin ko. Pwes, ang gusto ko ay huwag mo na akong guluhin dahil tahimik na ang buhay namin na malayo sa'yo. Yun lamang at mabilis niya itong tinalikuran. Kahit anong pagtawag ang gawin nito sa kanya ay hindi na niya ito linungon pa. Para sa kanya, walang kapatawaran ang ginawa sa kanya ni Blake. Tinext na lamang niya si Marie na hindi na siya matutuloy dahil sinira ni Blake ang kanyang araw. Mabuti na lamang at nauunawaan siya nito. Inutusan niya sina Alex na hanapin kung saan nakatira si Diana. Hindi naman siya binigo ng mga ito na labis niyang kinatuwa. Napag-alaman niyang sa Bulacan nakatira si Diana sa bahay ng totoo nitong ina na si Romana Salazar. Wala siyang sinayang na sandali, kaagad siya nagtungo ng Bulacan para makita ang kanyang mag-ina. Kakaalis lamang ng kanyang ina kasama ang kambal para mag-shopping. Naiwan siya sa bahay dahil sumasakit ang kanyang ulo. Mga katok sa pintuan ang nagpagising sa kanya. Pasok, bukas yan! Malakas niyang boses para marinig siya nang nasa labas. Ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan at si Aling Lena ito. Ma'am Diana, may naghahanap po sa inyo na lalaki sa baba. Panimula nito. Ha? Sino daw? Asawa mo daw po siya. Sukot sa narinig ay bigla siya napabangon at napadungaw sa bintana. Blake? Mahina niyang bigkas sa pangalan ng lalaki. Sabihin mo po, wala ako dito. Pasensya na po, ma'am, pero nasabi ko po na nandito ka sa kwarto at nagpapahinga. Sabihin mo, tulog ako, may sakit, o kahit ano, kayo na bahala magdahilan. Sige po, ma'am.
Okay, salamat po. Nang makalabas ng kanyang kwarto si Aling Lena ay muli siyang dumungaw sa bintana. Nakahinga siya ng maluwag na makitang wala na ito doon. Simula noon ay halos araw-araw nang pumupunta sa bahay nila si Blake, ngunit hindi niya ito hinaharap. At wala siyang planong harapin ito kahit kailan. Ang akala niya ay titigil na ito sa pagpunta sa kanya. Ngunit mukhang nagkamali siya dahil umaga pa lamang ay nasa labas na ito ng gate at gabi na kung umuwi. Isang araw, hindi na siya nakatiis kaya lumabas siya ng bahay at kinatok ito sa kotse nito. Nakangiti itong pinagbuksan siya ng bintana. Hoy ikaw Blake, wala ka bang balak na tumigil sa kakapunta dito? Mataas ang boses na tanong niya sa lalaki. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako napapatawad. Gusto kong malaman mo na taos ang puso ko sa paghingi ko ng tawad sa'yo. Taos man yan sa puso mo o hindi ay wala akong pakialam dahil wala akong planong patawarin ka. Pwes, kung kinakailangan na nandito ako maghapon at magdamag, gagawin ko hanggang sa mapatawad mo ako. Mahal kita, Diana. Kaya lahat gagawin ko para bumalik ka sa akin. Huwag ka nang umasa pa, Blake, dahil hindi na ako babalik sa'yo at wala akong pakialam kung dito ka na tumira sa labas ng bahay namin. Alam ko naman na saglit lang, magsasawa ka kaagad. Hindi ako magsasawa, Diana, hanggat hindi mo ako napapatawad. Bahala ka, choice mo naman yan. Ang akala niya dahil sa pag-uusap nilang yon ay titigil na si Blake. Ngunit hindi, dahil hanggang madaling araw ay nandoon pa rin ito sa labas nila. Umuuwi lamang ito mga bandang 4:00 na madaling araw at babalik ulit bago sumikat ang araw. Araw-araw na yun ang ginagawa ni Blake, kaya naman napapailing na lamang siya. Nagtataka siya sa lalaki dahil ang dami nitong oras para tumambay sa labas ng bahay nila. Napaisip tuloy siya kung kumusta na ang negosyo nito, baka napapabayaan na dahil sa ginagawa nito. Isang gabi, nagising na lamang siya nang marinig mula sa labas ng bahay nila na may kumakanta. Tumayo siya at dumungaw sa bintana. Nakita niya si Blake kasama sina Alex at Mark na kumakanta. Sa pagkakaalam niya ay Harana ang tawag doon. Hindi niya akalain na magaling palang kumanta ang magaling niyang ex-husband. At aminin man niya sa hindi, ay nag-enjoy siya at napangiti nito. Kamuntikan pa siyang mapatili nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran ang kanyang ina. Mukhang sincere naman siya sa'yo, Diana. Ayaw mo ba siyang bigyan ng second chance? Hindi ko po alam, May. Natatakot ako na baka mangyari ulit ang nangyari noon. Malungkot niyang tugon sa kanyang ina. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, Diana. Sa tingin ko naman dyan kay Blake ay mahal ka niya. Dahil hindi yan mag-i-effort ng ganyan kung hindi ka niya mahal. Diana, walang masama kung susubukan mo. At least sumubok ka. Kaysa wala kang ginawa at hinayaan mo lamang na tuluyang mawala sa'yo ang taong mahal mo. Alam ko mahal mo pa rin siya, kaya bakit mo pipigilan ang sarili mo? Pero natatakot po akong sumubok. Ayoko na ulit masaktan pa at mas lalong ayoko na maulit pa ang mapait kong sinapit sa kanya. Lahat ng tao ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Sige na, bumaba ka na at mag-usap kayong dalawa. Okay lang na masaktan, Diana. At least sinubukan mong ayusin. Kaysa naman hinayaan mo lamang ang taong mahal mo na mawala sa'yo at mapunta sa ibang mga kamay. Dahil sa mga sinabi ng kanyang ina ay napagtanto niyang tama ito. Tsaka na niya iisipin ang mangyayari. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang magkaayos silang dalawa ni Blake at masabi niya sa lalaki na mahal pa rin niya ito. Salamat po, Mama, nang dahil sa inyo'y naliwanagan ang isipan ko. So ano pang hinihintay mo? Bumaba ka na doon at yakapin mo na siya. Pagtataboy pa nito sa kanya. Napangiti na lamang siya sa kanyang ina bago patakbong bumaba para puntahan si Blake. Nang makababa siya ay nakangiti siyang sinalubong ni Blake. Kaya ka ba bumaba dahil nakukulitan ka na sa akin? Sabihin mo lang, Diana, kung nakukulitan ka na sa akin. Kahit mahirap ay gagalang ko ang magiging desisyon mo. Pero may isa lang sana akong hihilingin sa'yo. Hayaan mo sana akong makita ang anak natin at magpakaama sa kanya. Kahit yun na lang ang ibigay mo sa akin. Malungkot nitong saad sa kanya. Oo, nakukulitan na ako sa'yo, kaya tumigil ka na. Pasensya na, Diana. Hayaan mo, ito na ang huling beses na makita mo ako dito. Kapag nakapag-desisyon ka na, sa hinihingi ko sa'yong pabor, ay alam mo kung saan mo ako makikita. Yun lamang at malungkot siya nitong tinalikuran. Mabilis niyang hinawakan ang isa nitong kamay na kinabigla naman nito. Pinapatawad na kita, Blake, at handa na akong bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Yun ay kung gusto mo pa. Nakangiti niyang wika kay Blake. Sa gulat niya ay bigla na lamang siya nitong niyakap na mahigpit na mahigpit. Salamat, Diana. Promise hindi ko sasayangin itong second chance na binigay mo sa akin.
Walang araw na hindi ko sa'yo ipaparamdam kung gaano kita kamahal. Mahal din kita, Blake. Sana nga sa pangalawang pagkakataon na to, ay langit sa piling mo ang mararamdaman ko. Hindi pagdurusa at mas lalong hindi paghihirap. Hindi na, Diana. Yan ang pangako ko sa'yo. Mahal na mahal kita. I love you too, Blake. Akmang hahalikan sana siya nito, nangiharang niya ang kanyang daliri sa mga labi nito. Mamaya ka na humalik. Halika muna sa loob para makilala mo ang kambal natin. Kambal? Ibig sabihin ay kambal ang anak natin? Oo, kambal sila. Nakamunti ka mong ipalaglag sana. Kunwari ay pangungonsensya niya kay Blake. Sorry talaga, Diana. Pangako, hindi mo na pagdadaanan ng madali mong nakaraan sa piling ko. Dahil ipaparamdam ko na ang totoong langit sa'yo. Dahil ikaw at ang kambal natin ang hulog ng langit sa akin. Napangiti na lamang siya sa tinura nito. Magkahawak silang pumasok sa loob ng bahay na may ngiti sa mga labi. Alam niyang yun ang umpisa ng masaya nilang pagmamahalan ni Blake at hindi na siya nito papaiyakin pang muli. Pagkapasok nila ng bahay ay kaagad siyang pinakilala sa kanyang ina. Nakangiti naman siyang tinanggap ng ina nito. Magandang araw po, ma'am. Bati niya sa ina nito. Masaya akong makilala ka, Blake. Pero ngayon pa lang ay gusto ko nang sabihin sa'yo na wag mong ulit sasaktan ng unikahiha ko, kundi ako makakalaban mo. Diretsahang wika ng kanyang mama kay Blake. Opo ma'am, nangangako po ako sa harap ninyo at sa mga santong nakapalibot sa atin na hindi na masasaktan sa piling ko si Diana. Dahil wala na akong ibang gagawin pa kundi ang mahalin siya araw-araw at ng mga anak namin. Mabuti akong ganon. Bueno, malugod kitang tinatanggap bilang manugang ko. Nakangiti na wika nito kay Blake. Maraming salamat po, mama. Tumango ang kanyang mama bilang tugon kay Blake bago ito nagpaalam na aakyat na sa kwarto nito. Kagad naman niyang dinala sa kwarto ng kambal si Blake para makita nito ang mga anak nila. Naabutan nilang naglalaro ang kambal at napatingin pa ang dalawa na makita si Blake. Migo? Miko? May kasama ako. Siya ang Daddy Blake nyo. Di ba matagal nyo na siyang gustong makita at mayakap? Yes po, Mima. Sabay na sagot sa kanya ng kambal. Mima ang tawag nito sa kanya na ibig sabihin ay mami. Walang sinayang na sandali si Blake at kagad nitong niyakap ang kambal. Napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ang kanyang mag-aama na ngayon ay abala na sa paglalaro. Tama nga ang kanyang desisyon na bigyan ng second chance si Blake dahil masaya kapag kumpleto ang pamilya. At bukod doon, hindi na siya kukulitin ng kambal kung nasaan ang ama nila. Nang mapagod ang kambal sa kakalaro, ay si Blake na mismo ang nagpatulog sa dalawa. Nang makatulog ang kambal, ay nilapitan siya ni Blake. May sasabihin sana ako sa'yo, Diana. Sana pumayag ka. Depende, ano ba yon? Pwede ba sumama na kayo sa akin mamaya pag uwi ko? Gusto ko na kasi kayo makasama sa bahay eh. Dahil gusto ko nang umpisahan ang pagbawi ko sa inyo. Lalong-lalo na sa'yo, Diana. Please, pumayag ka na. Pag-iusap nito sa kanya. Bakit? Sino ba may sabi na hindi kami sasama sa'yo? So sasama na kayo sa akin? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Aba syempre, sasama kami sa'yo. Paano ka makakabawi sa amin kung nandito kami? Biro niya rito at nagulat pa siya na nakawan siya nito ng halik sa pisngi. Napangiti na lamang siya sa ginawa nito. Kinahapunan nga ay sumama na sila mag-iina kay Blake pabalik ng Maynila. Masaya silang sinalubong ni na Alex at Mark. Welcome back, Ma'am Diana. Sabay na bati sa kanya ng dalawa na ginantihan niya ng matamis na ngiti sa mga labi. Imagine, 3 years ago ang nakalipas, pero hanggang ngayon ay tauhan pa rin ni Blake ang dalawa. Patunay lamang na tapat sina Alex at Mark sa paglilingkod kay Blake. Nang igawin niya ang kanyang tingin ay wala na siyang nakita na ibang kalalakihan. Hindi gaya noon na maraming nakapalibot sa buong bahay nila Blake. Teka Blake, asa na ang marami mong mga tauhan? Hindi niya napigilang itanong sa lalaki habang papasok sila ng bahay. Wala na sila, pinaalis ko na. Dahil hindi ko na sila kailangan. Sapat na sina Alex at Mark para sa akin. Madamdamin nitong tugon sa kanya, napangiti na lamang siya kay Blake. Naging maganda ang takbo ng pagsasama nila ni Blake. Nakita niya kung paano nito alagaan ang kanilang kambal, maging ang anak nito kay Ara na si Gabriel. Na ngayon ay tinuturing din niyang tunay na anak. Mabait at magalang na bata si Gabriel. Marahil ay nagbana ito sa ina nitong si Ara. Araw ng linggo, dinalaw nila ni Blake sa puntod nito si Ara at ang kapatid nito. Ara, may kasama ako.
Siya pala si Diana, ang asawa ko. Alam mo ba na mahal niya si Gabriel? Hindi niya pinaparamdam kay Gabriel na hindi niya ito anak. Kung nasaan ka man ngayon, kayo ni Carl, sana maging masaya na kayo dahil kami dito ay masaya na din. Mahal na mahal ko si Gabriel at ganoon din si Diana. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Lalong-lalo ka na, Ara. Salamat sa alaalang iniwan mo sa akin. Tama si Blake, Ara. Mahal na mahal ko si Gab. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Masaya si Gab sa piling namin. Magkahawak kamay nilang nilisan ang puntod ni Ara. Pagkasakay nila ng kotse ay hindi kaagad dito pinaandar ni Blake. Bagkus may kinuha ito mula sa suot na pantalon at iniabot sa kanya. Ano to? Nagtataka niyang tanong kay Blake. Open it. Binuksan niya ang maliit na box at tumambad sa kanya ang couple na wedding ring. Wedding ring? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Diana. Isang tanong, isang sagot. Okay, ano yon? Pwede mo ba akong pakasalan ulit? Yung kasal na magiging masaya tayo? Yung kasal na ihaharap kita sa altar? At yung kasal na hindi minamadali? Akala ko naman kung ano ang sasabihin mo. Oo naman, papakasalan kita, Blake, kahit saang simbahan pa yan. Ngumiti ito ng ubod ng tamis sa kanya bago mabilis na inangkin ang kanyang mga labi. I love you, Diana. Salamat sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo. At salamat dahil napatawad mo ako. Mahal kita, Blake. Kahit magkamali ka man ng 3 beses, ay patatawarin pa rin kita. I love you. Habang nasa biyahe sila, ay napansin niyang iba ang daan na tinatahak nila. Saan tayo pupunta, Blake? Hindi niya napigilang itanong sa asawa. Sa hotel, mag-check-in. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Ha? Bakit? Siyempre, simula na makabalik ka ng bahay, ay hindi pa kita nasusolo. Dahil sa kambal ako nakafocus. Kaya ngayon, ikaw naman ang paglalaanan ko ng oras at i-advance na natin ang honeymoon natin. Napangiti na lamang siya kay Blake bago sumagot. Okay. Pagkapasok nila ng room ay wala na silang sinayang na sandali. Kaagad nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan.